Hello guys, welcome to this video. In this video, let's talk about GGives naman guys by GCash. Kumusta po yung mga guys na may GGives dyan? Okay pa ba si GGives? Tuloy-tuloy po bang offer sa inyo ni GGives? In this video guys, ikukwento ko lang naman sa inyo kung kailan ba ako nag-umpisa kay GGives. Kasi wala pa akong ano nito guys eh. Hindi ko pa na-share ang about GGives life ko. GGives life. Kailan ba ako nag-umpisa kay GGives? Kung hindi po ako nagkakamali is hindi ko na po matandaan. Hindi ko na po matandaan kung kailan ako inofferan kung kailan yung first time na inofferan po ako ni GCash ng GGives. Hindi ko po talaga matandaan. Ang tanda ko lang po is dati pa po, before, kasi 2024 po ako nag-start gumamit ng GGives yata. Yes, 2024, December 2024 po ako nag-start gumamit ng, December ba yun? Basta bago lang po ako nag-start na gumamit ng GGives. Pero yung offer po sa akin is matagal na po at hindi ko rin po matandaan kung kailan, kung 2023 pa ba yung offer sa akin. Hindi ko po matandaan kasi nga po, dati pa nakikita ko na pong may offer si GCash sa akin na GGives. Napansin ko siya, unang offer sa akin guys is 15,000 kung hindi po ako nagkakamali. Yes guys, malaki po talaga yung first offer sa akin ni GGives. At hindi ko po siya pinapansin dahil hindi nga po ako interesadong mangutang para lang pang shopping. And then, diba sabi nga doon, limited time offer. Pero, yung 15,000 na yun guys, matagal na hindi ko siya pinapansin, hindi po siya nawawala. And then, nag-increase po siya sa 18K. Hindi po talaga siya nawawala doon sa, ano ko, sa GGives tab. Yeah. And, nung time na may offer siyang 18K, hindi ko po talaga pinapansin, no? Na, sorry po sa gap ha. Kasi, iniisip ko pong mabuti kung tama ba tong kwento ko ba. Bali, napansin ko po siya dati na may offer siya 15K. 15K po yung unang napansin ko na offer sa akin, and then hindi ko siya pinapansin, naging 18K. Matagal talaga guys, matagal, ilang buwan yun. Sorry guys sa throat ko ha. Medyo ano talaga ngayon uso-uso ang bad throat talaga ngayon. And ang third offer po sa akin, from 15K, naging 18K, naging 25K. Pero hindi ko po talaga siya ginagalaw, hindi ko po talaga siya pinapansin. Ano na po yan guys? 2024 siguro, ganun. Basta ang tanda ko talaga guys, napansin ko siya buong taon ng 2024, nandyan lang siya si GGives na ang laki-laki ng offer niya sa akin. Pero hindi ko na kasi masyadong matandaan guys kung nag-start ba siyang mag-offer nung year 2022 or 2023. Kasi nga po guys, tuwing gumagamit po ako ng GCash, ang ginagawa ko lang po kasi sa GCash, dumidiretso lang po ako sa may wallet balance ko. Hindi po ako nag-e-explore, hindi po talaga ako nag-e-explore. Ilang taon na po yung account ko kay GCash, siguro kasi previous pa po, marami na po akong naging GCash account pero hindi ko po siya bine-verified. Meron ako dating isang verified account nga, binitawan ko dahil ang SIM card nga po nun guys ay standard SIM. So, nung inabandon ko yung isang verified GCash account ko na yun guys, is nag-start ako ng panibagong GCash account. Kung hindi po ako nagkakamali is year October 2022. Pero yung previous kong previous account ko na verified din siya. May ano na po yun, may G-credit na po yun, pero hindi ko po alam kung na-offeran po yun ng GLoan, GGives, tsaka Borrow Load kasi hindi po talaga ako nag-explore sa loob ng GCash. Hanggang lang po talaga ako, hanggang wallet. Yung transfer, tapos nagka-cash in lang ako sa wallet kasi meron akong kailangang bilhin online, ganun. And then, yun nga po, yun yung previous account ko. Na hindi ko po alam kung na-offeran yun ng pa-loan ni GCash. Ito naman pong panibagong GCash account ko, nag-start nung October 2022, if I'm not mistaken. October talaga yun guys, 2022. Mga third week yata yun guys ng October 2022 kasi bagong kuha ko nun guys ng kung hindi third week ng October guys, maybe October, September, October, November. Maybe first week ng November. Ang gulo ko po magkwento, sorry Lagi akong magulo magkwento. Kasi binibase ko po ito nung ang postal ID ko po kasi is, ang expiry po kasi niya is October 27 po kasi ang expiry ng postal ID ko. Kaya doon po ako nagbe-base kasi ang tanda ko po is nung kumuha po ako ng postal ID, October 27 po ang ang expiry date niya. Ang tanda ko po is gumawa po agad-agad ako noon ng GCash account at saka PayMaya account dahil ang mga previous account ko po is standard SIM, so kailangan kong gumawa ng panibago. So ginawa ko po yan nung pagkakuha ko ng postal ID. So maybe third week of October 2022 or first week of November 2022 ko ginawa tong account ko sa PayMaya at saka GCash kasi sabay po yan
And then, napansin ko lang po yung mga offer, sabi ko nga mauulit ko lang po. Napansin ko lang po yung offer sa akin ni si G Gibbs lang po pag-usapan natin na, i-separate na natin si G-Loan. Kasi napansin ko lang po yung mga offer ni G Gibbs nitong year 2024 na po. Pero never po akong naging interesado kasi nga ayoko ngang mangutang ng pang-shopping. So yung 25k na yun guys, naging ano siya, naging yung 25k ang tagal nun guys, mga ilang buwan yun na nandun lang, talagang hindi ko po siya pinapansin. Pinupuntahan ko siya nung napapansin, nung una ko siyang napansin na 15k tapos naging 18k tapos naging 25k. Pinupuntahan ko lang po kung nawawala ba siya. Hindi po talaga siya nawawala, hindi nawawala yung offer. Nandun ang tagal, ilang buwan yung 25k na offer sa akin na G Gibbs. And then itong December 2024 na po yata yon, December 2024 or November 2024 po. Parang nag-increase po siya sa nag-increase siya sa 45k guys. 45k or 50k. Alam nyo guys, kumpleto po ako sa screenshot, don't you worry. Kumpleto po ako sa screenshot at alam ko rin kung nasan yung mga screenshot na yun kasi nakasave po yun sa Google Photos ko eh. Pero syempre mahirap magkalkal, pero madali lang naman kasi madaling hanapin kasi sa dami ng screenshots ko kay Pero guys, ang concern ko lang is dahil hindi ko ginagamit si G Gibbs, hindi ko po siya ini-screenshot. Yun ang pagkakalam ko. Dahil hindi ko ginagamit si G Gibbs, hindi ko po siya ini-screenshot. Nag-start lang po akong mag-screenshot kay G Gibbs nung one time na ginamit ko na po siya kay TikTok. Parang December na yun guys. December kasi ginawa ng 50k ni G Gibbs yung credit limit. So sabi ko, ano ba to si G Gibbs? Sige na nga, pagbigyan ko. Yun nga guys, pinagbigyan ko si G Gibbs. Bumili ako ng mumurahing cellphone sa TikTok. Yun lang. Ang halaga ng cellphone na yun guys is less than 5k. O di ba? Sobrang di ba guys? Sobrang kuripot ko. Kumbaga, ayoko talaga guys mangutang ng pang-shopping, pero kasi parang pinagbigyan ko na lang si G Gibbs noon kasi 50k na yung offer eh, hanggang hindi ko pa rin siya ginagalaw. So, okay naman yung paggamit ko sa TikTok, one time lang po yon, cellphone niya. And then ang maganda kay G Gibbs guys, napakaliit lang talaga ng niya. Kung i-compare siya sa ibang buy now pay later guys na may interest, napakaliit lang talaga ng interest na kinukuha ni G Gibbs, gina-charge niya. So yun lang nakakaano kay G Gibbs. Yun lang ang napakagandang ni G Gibbs, no. And then guys, ngayong 2025 na guys is yung 50k na credit limit ko kay oh yes, tanda ko na ng malinaw. Kasi 50k yung offer umabot ng 50k yung offer sa akin ni G Gibbs. Ginamit ko siya one time sa TikTok, yun nga, yung pinakamurang cellphone na less than 5k lang guys. Alam niyo ba ang binayaran ko lang guys is nasa 5 lang yata guys. Yes, 5 lang. Ang liit lang talaga. Ang tanda ko guys, ang interest lang nung 5k na yun, 2 months to pay guys. 2 months to pay is nasa 500 plus lang guys ang charge ni G Gibbs. So after that, dun ko na siya ginamit sa Temu. Ginamit ko siya 3 beses sa Temu. Ayun na yun. Ginamit ko na siya sa Temu guys kasi ang hirap ng hindi ko alam kung nagkaka-issues dati kay TikTok. Meron pa akong gusto ko pa sana siyang i-try gamitin kay TikTok pero lagi po ako nagkaka-problema. May gusto akong bilhin na mamahaling cellphone noon kay TikTok kasi 45k pa yung ko guys 45k plus pa yung ko noon yung credit limit ko. Yes, malinaw na yung memory ko. 45k plus pa yung limit ko noon guys, kaya may gusto akong bilhin na mamahaling cellphone kay TikTok worth 18k. Kaso guys, tuwing i-check out ko siya, ayaw hindi lumalabas si G Gibbs. December yun guys, December or January this year 2025. And then ilang beses kong try na yun guys, ayaw talagang lumabas ni G Gibbs dun sa as payment method kay TikTok. So napilitan akong gamitin si G Gibbs guys kay Temu. Kay Temu nga naman, parang gusto nga talaga ni G Gibbs na gamitin ko siya kay Temu. Yun, naka 3 purchase ako kay Temu guys. 6 months, and then isang 6 months, tsaka dalawang 9 months. And then, di ba sa G Gibbs guys, meron tayong 5 limit of availment ng G Gibbs, di ba? Ang pa nun guys is, ang minimum pa nun guys is 4k. Wala pa yung, ngayon kasi 1k na lang guys, di ba? Ewan ko kung para sa lahat yan, pero sa akin kasi ngayon, kung gusto mong gamitin ang G Gibbs ngayon is 1k minimum, okay na. Dati kasi 4k lang talaga, hindi ka makakapag-purchase kung So naubos yung oras guys, ituloy natin. So yun nga guys, dati hindi ka makakapag-purchase pag below 4k, di ba guys? Pero ngayon 1k na lang yung minimum ni G Gibbs para magamit mo siya. And then, di ba hanggang 5 yung pwede natin gamitin si G Gibbs, hanggang 5. Nakaka-ano pa lang ako nun guys, nakaka 4 pa lang ako nun. Kumbaga may isa pa akong available na pwedeng gamitin kay G Gibbs. Pero may pa ako nun guys, meron pa rin akong available na credit limit.
Siguro ang available ko pa nun guys is nasa ano, nasa 20 plus. Yes, nasa 20k plus pa guys yung available ko. So, ano na, naka-freeze na siya guys, naka-freeze na siya. Naka-freeze na. Tapos nung 'di ba 2 months lang, 2 months to pay lang si TikTok, yung nabili ko kay TikTok, 2 months to pay lang. Nabayaran ko na 'yon. O di ano, tatlo na lang yung ano ko doon, yung availment ko doon. Kasi 5 nga yung available, 'di ba? Na limit na binibigay sa atin. So, meron na ulit akong dalawa, pero naka-freeze pa rin siya guys, naka-freeze pa rin. And then yun ang ano ni Jigib sa akin. Ewan ko sa iba guys ha. May time na matagal siyang naka-freeze and then in-unfreeze, tapos may available limit ulit ako, ganon. Pero parang nabawasan yung available limit ko, parang yun. Basta nabawasan yung available limit ko, pero pwede ko ulit siyang gamitin ng 2 times kasi 5 times nga pwede siyang gamitin, 'di ba? Pero parang ginamit ko ulit siya 1 time sa Temu or nakailang purchase ba ako kay Temu? Ang alam ko naka-ano lang ako. Parang hindi ko na yata siya ginamit, guys. And then 'di ba in-unfreeze? Matagal siyang naka-freeze. May 1 pa dapat akong available na ano na availment to use the Ggives. But matagal nilang finish. Tapos binalik, may credit limit ulit ako. Pwede ko ulit siyang gamitin. Tapos natapos ko yung binili ko kay TikTok. Di nagkaroon ulit ako ng two chance para gamitin si Ggives. And then parang hindi ko na yata siya ginamit, guys. Hindi ko na siya ginamit. So matagal na nakatambay doon yung credit limit ko kay Ggives. And then finish ulit. Parang nawala ulit doon yung credit limit ko. And then matagal ulit, guys. Siguro mahigit isang buwan or 2 buwan. And then ngayon bago lang, guys. Siguro itong June lang, guys, binalik yung credit. Binigyan ako ng credit limit. 'Di ba dati, guys, 50k na dati tapos hindi ko siya naubos. Meron pa dapat akong 20k plus na magagamit, tapos meron pa ako sanang available chance to use na 1, and then finish, and then ngayon lang, bago lang, guys, matagal na naka-freeze. Sabi ko nga, itong June lang binalik. Alam mo kung magkano yung credit limit, guys, na binigay? 1.5 plus 1,500 plus, guys. And then sabi ko, saan ko naman gagamitin to? Sa 1,500 na yun, guys, lumabas ulit yung 2 chance ko na pwede ko siyang gamitin. Kasi meron pa akong binabayaran kay guys, kay Ggives na na tatlo sa from Temu, isang 6 months tsaka dalawang 9 months. So in-unfreeze yung Ggives ko, pero binawasan yung credit limit ko. 1.5 plus na lang, guys, 1.5 plus. And then parang yung 50k na credit limit ko dati, guys, is ginawa ng 25k kasi medyo may mga nabayaran na rin ako, guys, 'di ba? Kumbaga na-reduce siya sa sa 25k. And then sabi ko, saan ko naman gagamitin to? Yun na nga, guys. Wala naman akong balak gamitin si Ggives, guys, kasi 1.5 lang yun eh. Sabi ko, saan ko naman gagamitin to, kaya hindi ko siya pinapansin. So kahapon, guys, July 1, pumunta ako ng Ever Commonwealth. Trinay ko siyang gamitin sa Jollibee. Yes, trinay ko siyang gamitin sa Jollibee, guys. Kinausap ko yung cashier. Kinausap ko na, sabi ko, "Miss, i-Ggives ko sana." "Okay, ma'am," sabi niya gano'n. Mo lang, miss, ha, kasi kailangan 1k lang, 1k. Kasi gagamitin ko na sana siya sa guys, sa Mercury Drugs. Kasi nag-Mercury Drugs muna ako. Kaya lang pagdating sa nagpaalam din ako sa cashier na, sabi ko, "Ma'am, i-Ggives ko, ha." Sabi ko, "Okay, ma'am," sabi niya. Pagdating sa nung in-scan ko na yung generate nilang QR code, lumabas doon, kailangan 1k minimum. Yung nabili ko lang kay Mercury, guys, Mercury Drugs is halagang 700 plus lang. Nawala sa isip ko na may minimum nga pala si Ggives na 1k. So, ang nangyari tuloy, ang ginamit ko na lang, kasi nahiya rin ako ang haba ng pila sa likod ko. Ang ginawa ko na lang, kung ano yung available sa Gcash wallet ko, yun na lang ang pinambayad ko. So, paglabas ko ng Mercury, ang tagal ko pang nakatayo doon, nag-iisip ako kung bababa ako kasi, guys, nasa ground floor yung Jollibee. Nasa ako, guys, nasa 3rd floor ako, nasa entrance ako, 3rd floor, ground floor yung guys, nasa ground floor yung Jollibee. So, nag-iisip ako, bababa ba ako dun? Yung gusto ko lang kasi magamit si Ggives, guys. Sabi ko, bababa ba ako dun? Tsaka namimiss ko na rin kumain ng Jollibee burger. Kaya, sige na nga, try ko nga pumunta kay Jollibee. Diyan, kinausap ko yung cashier, "Miss," sabi ko, "hanggang 1k lang ako, ha," sabi ko. "Okay, ma'am," sabi ganon. And then, dahil kailangan kong ma-1k yun, guys, nakailang dagdag ako ng Burger Yum. So nag-order ako ng 6 piece na chicken bucket and yung family pan na spaghetti, and then apat na regular Burger Yum, kasi yung regular lang naman talaga ang gusto ko. Ang gusto ko lang naman doon, guys, yung burger ni Jollibee. And then kulang pa, 900 plus lang yun. "Miss, dagdagan mo ng Burger Yum. Kailangan kasi 1k, ganun." Okay po, dinagdagan niya nagpadagdag ako ng 2.
wala pa rin, di pa rin naabot yung ano, yung 1K. So padagdag ulit ako ng isa, ganun. Wala pa rin. O sige, isa pa. Oh, magkano na miss? 1,030 plus na ma'am. Sige, okay na yan, sabi ko. I-scan ko na sa GGives. Buti na lang guys, kasi nung nag-first attempt ako guys, ang dala-dala ko lang na internet connection is data. Buti na lang, dala-dala ko yung hotspot ko. So, ground floor kasi yun guys, ground floor, napakahina ng signal doon pag data yung gamit mo. Kailangan, okay pala doon yung hotspot guys. So, nung pag-scan ko, continuous naman, buti hindi nagahang si Gcash kasi alam naman natin, di ba? Alam naman natin na si Gcash ay madalas nagahang. Yan. So, okay naman, smooth yung transaction. Yan, nagamit ko si GGives. At alam nyo ba guys, ito lang yung gusto kong ma-share sa inyo ha. Alam nyo ba na worth 1,037, nandito pala. Alam nyo ba guys na worth 1,037 yung binili ko kay Jollibee gamit si GGives. And 2 months to pay siya guys. Ipapakita ko na lang sa inyo guys yung screenshots ko ha. 2 months to pay guys, 2 months to pay. And then, sa August 1, ang ano ko lang guys, ang interest lang niya guys is 62.17 pesos sa 565.58. 2 months to pay nga, 'di ba guys? Divided by 2 yung ano overall total. And then sa September 1 guys, 565.58. Ang interest lang niya guys is 31.99. 'Di ba guys? Yun yung nakakatuwa kay GGives guys. Kaya siguro maraming gustong magkaroon nito kasi okay talaga yung ano ni GGives. Kahit naman nung ang interest rate na nakalagay dito guys, loan duration 2 months, 4.54%. Bali sa 1K, dahil 1K lang naman to guys, parang napakababa talaga. Dahil nung ginamit ko siya sa Temu guys, ang mga purchases ko kasi sa Temu guys is 8K ganon, 8K, 9K. So siguro mga maliit lang din talaga ang interest ni guys, kung ikukumpara siya sa ibang buy now pay later, maliit lang talaga kay GGives. Ano po siya ni Fuse Lending. Kaya maganda guys si GGives. So yun lang naman guys ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Sobrang haba na nitong video na to. Kayo guys, kumusta naman ang GGives nyo guys? Tuloy-tuloy ba ang GGives nyo? As of now guys, ang pagkakaalam ko is nasa 25K na lang guys yung yung credit limit ko kay GGives. Ngayon guys, kung ayaw ko sanang gamitin yun guys, yung 1.5 na offer. Ayaw ko sanang gamitin yun kasi pag ginamit ko yun, baka hindi na naman ako ma-offer ng G-loan. G-loan nga yung inaantay ko guys. Kay G-loan kasi guys, meron kasi akong hinuhulugan sa kanya guys na 12 months, nasa 5 months pa lang ako eh. So, hayaan mo na nga. Sabi ko matagal pa naman yan si G-loan, gamitin na nga natin tong si GGives kay Jollibee. Okay naman guys, okay naman. So yun lang naman ang gusto kong i-share guys. I-share niyo na rin sa comment section yung inyong mga experience kay GGives guys. Kumusta naman ba ang inyong mga GGives? So, kumusta ang pagbibigay niya ng interest rate sa inyo guys para naman may idea kami. So that's all guys, thanks for watching. Masyado nang mahaba tong video na to. Pasensya na po sa pagkabulol-bulol ko. Pasensya na rin po sa kunwaring sipon ko. At pasensya na rin po sa throat ko, sa lalamunan ko dahil umaano siya ngayon umiepal. So see you on my next video guys. Thanks for watching.